Sa loob ng maraming taon, umano'y hawak ni Charles ang mga ari-arian na ayon sa batas, sa karapatan, at sa mga umiiral na ulat ay dapat na mapunta sa kanyang bunsong kapatid. Dahil dito, muling umigting ang mga usap-usapan tungkol sa tensyon sa loob ng maharlikang pamilya. Ayon sa ilang ulat, gumawa si Prinsipe Edward ng isang matatag na hakbang matapos ang isang hindi inaasahang pag-alis na kinasasangkutan umano ng ilang kamag-anak na may kaugnayan kay Reyna Camilla. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng panibagong mga tanong tungkol sa katapatan, impluwensya, at kapangyarihan sa likod ng mga pader ng palasyo. Ang nagsimula bilang isang prestihiyosong pagtitipon ng maharlikang pamilya ay mabilis na naging sentro ng matinding espekulasyon hinggil sa mga posibleng hidwaan sa loob ng monarkiya at sa mga relasyong humuhubog sa kinabukasan nito. Habang unti-unting lumalabas ang mga bagong detalye mula sa mga taong malapit sa sitwasyon, ang kontrobersyang ito ay naging isa sa mga pinaka-pinag-uusapang royal na kwento ng taon. Muling binago ni Edward ang listahan ng mga panauhin sa Ascot sa unang tingin. Ang Royal Box sa Ascot ay tila isa lamang eksklusibong lugar kung saan maaaring panoorin ang isa sa mga pinakasikat na kaganapan sa Britain. Ngunit sa likod ng mga maayos na ngiti, mararangyang kasuotan, at maingat na planadong pagharap sa publiko, may mas malalim na kahulugan ang bawat upuan. Sa loob ng maraming taon, ang mga pwestong ito ay nagsilbing malinaw na simbolo ng awtoridad, tradisyon, at pagiging bahagi ng monarkiya. Ang bawat paanyaya ay may kahulugan at ang bawat pangalang nakalista ay nagsasalaysay kung sino ang pinakamalapit sa sentro ng kapangyarihan ng korona. Dahil dito, hindi nakapagtatakang nakatawag ng malaking pansin ang mga ulat tungkol sa mga desisyong ginawa ni Prinsipe Edward. Ayon sa mga mapagkukunan sa loob ng palasyo, isang binagong kaayusan ng mga panauhin ang agad na naging paksa ng talakayan sa mga pribadong pagpupulong. Hindi dahil sa kung saan uupo ang mga tao, kundi dahil sa kung sino ang hindi nakabilang sa listahan. Para sa maraming tagamasid, ito ay itinuturing na banayad, ngunit mahalagang senyales na ang hinaharap na direksyon ng korona ay unti-unti nang hinuhubog sa ibang paraan. Mas nauunawaan ang kahalagahan ng pangyayaring ito kapag inilagay sa konteksto ng mga kamakailang pagbabago sa loob ng maharlikang pamilya. Matapos maibalita noong unang bahagi ng 2024 na si Haring Charles ay na-diagnose na may cancer, dumaan ang monarkiya sa isang yugto ng pag-aangkop. Habang nananatili siya sa trono, ilan sa kanyang mga pampublikong tungkulin ang ipinamahagi sa iba upang mabigyan siya ng panahon para sa paggamot at paggaling. Sa panahong iyon, mas naging lantad sa publiko ang papel ni Reyna Camilla at kinilala siya sa kanyang suporta sa hari at sa institusyon. Gayunpaman, habang nakatuon ang pansin ng publiko sa kalusugan ng hari, may isa pang tahimik na pagbabago ang unti-unting napansin. Mas madalas na nakita sa mga mahahalagang royal na okasyon ang ilang miyembro ng pamilya ni Reyna Camilla. Ang mga personalidad tulad nina Tom Parker Bowles at Annabel Elliot ay mas madalas na nakikitang dumadalo sa mga prominenteng pagtitipon, bagay na umani ng pansin mula sa mga taong mahigpit na sumusubaybay sa mga tradisyon at protokol ng monarkiya. Para sa ilan, ang mga pagdalo nilang ito ay sumasalamin sa isang makabagong monarkiya na umaayon sa realidad ng isang pinagsamang pamilya, lalo na sa panahon ng pagsubok. Ngunit para sa iba,
Nagdulot ito ng pag-aalala. May mga naniniwala na unti-unting nagiging malabo ang hangganan sa pagitan ng opisyal na sambahayan ng hari at ng mas malawak na ugnayan ng pamilya. Sa tradisyong Maharlika, napakahalaga ng simbolismo. Ang ayos ng mga upuan, mga pagpapakita sa balkonahe at maging ang mga paanyaya sa mga seremonya ay madalas na may ipinahihiwatig na mensahe na higit pa sa mga salita. Sa ganitong konteksto, naging kapansin-pansin ang sinasabing pakikialam ni Edward. Ayon sa mga ulat, ang pagbabagong isinagawa ay hindi umano bunga ng personal na kagustuhan, kundi isang pagtatangkang ibalik ang matagal ng umiiral na tradisyon at mga naunang pamantayan. Maaaring tingnan ito ng ilan bilang kinakailangang pagwawasto, habang para naman sa iba ay isang kontrobersyal na pagbabago. Ngunit malinaw ang mensaheng nakita ng marami. Habang unti-unting lumalawak ang impluwensya ng mga susunod na lider ng monarkiya, mas binibigyang diin ang kahalagahan ng direktang linya ng pagmamana sa trono. Sa loob ng isang pamilya kung saan kahit ang pinakamaliit na kilos ay may simbolikong kahulugan, ang ganitong mensahe ay tiyak na may epekto na higit pa sa isang okasyon lamang. Sa buhay Maharlika, ang posisyon ay hindi lamang usapin ng kung saan ka uupo. Ito ay tungkol sa paghubog ng pananaw ng publiko at sa pagkontrol sa kwentong kanilang pinaniniwalaan. Kaya naman maraming nagtatanong, ano nga ba ang tunay na kahulugan sa likod ng paulit-ulit na mga pagpapakitang ito? At bakit ang isang bagay na minsang itinuring na simpleng pagsasama ng pamilya ay nagsimulang magdulot ng pagkabahala sa loob ng palasyo? Pagmasdan niyang mabuti ang pagbabago ng mga hangganan. Sa mundo ng monarkiya, ang posisyon ay bihirang tungkol lamang sa lokasyon. Mas mahalaga kung ano ang nakikita ng publiko, kung ano ang kanilang tinatanggap bilang normal, at kung paano nabubuo ang naratibo tungkol sa institusyon. Ang isang larawan lamang ay maaaring magkaroon ng napakalaking impluwensya, lalo na kapag paulit-ulit itong nakikita, hanggang sa maging bahagi ng pang-araw-araw na pananaw ng publiko. Kapag tumatak na ito sa isip ng mga tao, mas mahirap nang baguhin ang impresyong nabuo kaysa hayaan itong magpatuloy. Ayon sa mga ulat, hindi ito nakaligtas sa pansin ni Prinsipe Edward. Habang may mga tumitingin sa ilang pagdalo bilang simpleng pagpapakita ng pagkakaisa ng pamilya, may iba namang nakakita ng mas malalim na pagbabago. Ang mga hangganang dating malinaw ay tila unti-unting nagiging malabo. Kaunti lamang ang masusing nagmamasid kaysa kay Edward. Ayon sa mga taong pamilyar sa sitwasyon, mas pinili niyang maging mahinahon kaysa maging konfrontasyonal. Sa halip na agad tumugon, minabuti niyang obserbahan muna ang mga pangyayari. Ngunit maging ang pasensya ay may hangganan. Para kay Edward, ang sinasabing puntong iyon ay dumating sa Royal Ascot noong tag-init ng 2025. Mas naging sensitibo ang okasyon dahil wala roon ang prinsesa ng Wales na noon ay patuloy na nagpapagaling matapos ang isang mahirap na yugto ng kanyang buhay. Ang kanyang pansamantalang paglayo sa mga pampublikong tungkulin ay sinalubong ng simpatya ng publiko at ramdam ang kanyang pagkawala sa maharlikang kalendaryo. Habang nakatuon ang pansin sa mga tradisyon ng Ascot, dumalo si Edward nang wala siya sa kanyang tabi. Isa itong mahirap na sandali, kapwa sa personal at institusyonal na antas. Sa panahong nangangailangan ng pagkakaisa at pag-iingat, inaasahan niyang ang imahe ng monarkiya ay magpapakita ng dignidad at respeto. Sa halip, ayon sa mga ulat, napunta ang pansin sa kitang-kitang presensya ng ilang miyembro ng pamilya ni Reyna Camilla sa Royal Box. Hindi lamang ang kanilang pagdalo ang naging kapansin-pansin,
kundi ang antas ng kanilang pagiging nakikita ng publiko. Ang mga upuang iyon ay kabilang sa mga pinakapinapangarap na pwesto sa isa sa pinakamalaking sosyal at maharlikang okasyon sa Britain. Para sa karaniwang tagamasid, maaaring tila maliit na detalye lamang ito. Ngunit sa loob ng mga maharlikang bilog, napakalaki ng kahalagahan ng simbolismo. Habang minamasdan ni Edward ang pangyayari, mahirap umanong hindi mapansin ang pagkakaiba. Ang prinsesa ng Wales, na sa loob ng maraming taon ay nagsilbi sa publiko at naging mahalagang mukha ng institusyon, ay wala dahil sa kanyang personal na laban sa kalusugan. Gayunpaman, ang espasyong karaniwan niyang binibigyang kahulugan sa mga ganitong okasyon ay nanatiling sentro ng atensyon sa ibang paraan. Maging sinadya man or hindi, ang sandaling iyon sa Ascot ay lumampas sa usapin ng simpleng ayos ng mga upuan. Para sa maraming malapit na nagmamasid, ito ang naging simula ng mas malawak na usapan tungkol sa impluensya, representasyon, at kung saan dapat iguhit ang mga hangganan ng monarkiya sa hinaharap. Para sa maraming taga-subaybay, ang tunay na palaisipan ay hindi kung sino ang naroon, kundi kung sino ang tahimik na nawala sa isa sa pinakamahalagang okasyon sa Britain. Kung tila perpekto ang lahat sa panlabas na anyo, ano nga ba ang dahilan kung bakit nagsimulang mabasag ang larawang iyon ng pagkakaisa? At bakit tila katahimikan ang pumalit sa dramang inaasahan ng marami na makita? Tuklasin natin ang mga nakakagulat na detalyeng nasa likod ng kwentong ito. Tuklasin natin ang mga detalye. Ang katahimikan, pag-alis, para sa maraming tagamasid, ang tunay na kwento ay hindi tungkol sa kung sino ang nakaupo saan. Ang mas mahalagang tanong ay kung sino ang bigla na lamang nawala. Habang nagtitipon ang mga tao at iniikot ng mga kamera, ang isa sa mga pinakatanyag na sosyal na kaganapan sa Britain, tila maingat na inayos ang lahat. Ang bawat upuan, bawat paglitaw sa publiko, at bawat ngiti ay waring idinisenyo upang magpakita ng imahe ng pagkakaisa at pagkakasundo. Ngunit, sa loob lamang ng ilang sandali, nagsimulang mabasag ang larawang iyon sa paraang hindi inaasahan ng marami. Ayon sa mga naroroon, may nangyaring kakaiba. Walang pagtatalo, walang mainit na palitan ng salita, at walang dramatikong eksenang maaaring makuha ng mga photographer. Sa halip, nagkaroon lamang ng maikling paghinto. Isang katahimikang tumagal ng ilang segundo. Gayunpaman, iyon ang uri ng katahimikang kayang baguhin ang atmosfera ng isang buong silid. Tumigil ang prinsipe. Tila humina ang mga usapan sa paligid niya. Pagkatapos, nang walang anumang paliwanag, tumalikod siya at naglakad palayo. Ang sumunod ay ikinagulat ng marami sa loob ng maharlikang mundo. Hindi lamang siya umalis sa viewing area. Tuluyan niyang iniwan ang buong kaganapan ilang oras bago ang inaasahang oras ng kanyang pag-alis. Para sa karamihan ng mga kilalang personalidad, maaaring hindi ito mapansin. Ngunit para sa isang nakatataas na miyembro ng maharlikang pamilya na dumadalo sa isa sa pinakamahalagang okasyon sa pambansang kalendaryo, ito ay isang pambihirang pangyayari. Ang hindi inaasahang pag-alis na yon ay naging mas malaking balita kaysa sa anumang planadong larawan na nais ipakita ng mga organizer. Ang imaheng inaasahan nilang maging sentro ng atensyon ay napalitan ng isang tanong na paulit-ulit na itinatanong ng lahat. Bakit siya umalis? Sa loob ng palasyo, mabilis ang naging reaksyon. Ayon sa mga ulat, nagpatuloy ang mga pag-uusap sa iba't ibang royal household habang sinusubukan ng mga senior aide na maunawaan ang lumalaking kontrobersya. Lumitaw
ang iba't ibang paliwanag, kabilang ang mga schedule na kailangang sundin o mga karaniwang hindi pagkakaunawaan. Ngunit maraming tagaloob ang nagduda sa mga paliwanag na ito. Napakahalaga ng tiempo upang ito ay ituring na simpleng pagkakataon lamang. Ang lalong nagpatingkad sa pangyayaring ito ay ang paraan ng paghawak dito ng prinsipe. Sa halip na harapin ito ng hayagan, pinili niya ang mas banayad ngunit mas makapangyarihang pamamaraan. Nanatili siyang tahimik, wala siyang ibinigay na pampublikong kritisismo. Hindi siya naglabas ng pahayag. Wala siyang ibinigay na anumang pahiwatig sa media. At ang katahimikang iyon ang naging sentro ng atensyon. Sa buhay Maharlika, kung saan sinusuri ang bawat kilos at binibigyang kahulugan ang bawat salita, may mga pagkakataong mas malakas magsalita ang katahimikan kaysa sa isang direktang komprontasyon. Sa pamamagitan ng hindi pagkomento, nailipat niya ang pansin mula sa maingat na binuong naratibo patungo sa mga tanong na walang kasagutan. Nagkaroon ng puwang na napilitang punan ng iba. Habang naghahanap ng paliwanag ang mga tagapayo at komentarista, nanatili siyang may kontrol sa kanyang posisyon sa pamamagitan lamang ng pagtangging ipaliwanag ito. Tila nagbanggaan ang maraming buwan ng maingat na pagpaplano at isang desisyong ginawa sa loob lamang ng ilang sandali. Walang anunsyo, walang akusasyon, walang pampublikong komprontasyon. Ngunit malinaw ang mensahe. Minsan, ang pinakamalakas na tugon ay hindi nagmumula sa mga talumpati o opisyal na pahayag. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang bakanteng upuan, isang maagang pag-alis, at isang katahimikang patuloy na umaalingaw-ngaw kahit matagal nang natapos ang kaganapan. Sa loob ng maraming taon, ipinapalagay ng marami na susundan ni Prinsipe Edward ang maingat na paraan ni Haring Charles III sa pagbabalanse ng tungkulin at mga personal na komplikasyon. Ngunit ipinahihiwatig ng mga kamakailang pangyayari na ibang direksyon ang kanyang tinatahak. Ano ang nagbago sa likod ng mga eksena upang baguhin ang kanyang paraan ng pamumuno? At bakit mas nagsiwalat ang mismong proseso ng pagdedesisyon kaysa sa naging resulta na inaasahan ng marami? Alamin natin. Binabago ni Edward ang tradisyonal na paraan ng monarkiya. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang maraming taga-subaybay ng maharlikang pamilya na balang araw ay susundin ni Prinsipe Edward ang maingat na estilo ng kanyang ama. Makatuwiran ang paniniwalang ito. Si Haring Charles ay gumugol ng mga dekada sa pagharap sa masalimuot na mga relasyon habang pinangangalagaan ang institusyong nakatakda niyang pamunuan. Ngunit ipinapakita ng mga kamakailang pangyayari ang isang ibang pamamaraan. Isang paraang maaaring magbigay ng pinakamalinaw na larawan sa hinaharap ng monarkiya. Ang higit na kapansin-pansin ay hindi lamang ang naging desisyon, kundi kung paano ito ginawa. Walang mahabang pampublikong talakayan, walang nakitang panloob na tunggalian. Walang senyales na may mga magkakaibang opinyon na pinagtatalunan hanggang sa huling sandali. Sa halip, tila pinanood muna ni Edward ang mga pangyayari mula sa malayo. Hinayaan niyang lumitaw ng malinaw ang buong sitwasyon bago siya kumilos. At nang siya ay kumilos, mabilis at tiyak ang naging pasya. Malinaw ang mensahe. Hindi ito isang usaping bukas pa sa negosasyon. Nakapagpasya na siya. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katangian ng kanyang estilo ng pamumuno. Hindi tulad ng mga taong inuuna ang personal na relasyon sa pagharap sa mga mahihirap na sitwasyon, tila mas malinaw na hinihiwalay ni Edward ang mga personal na usapin mula sa mga usaping pang-institusyon. Kapag
Kapag ang isang issue ay may kinalaman na sa pagprotekta sa corona, tila hindi na gaanong nakaapekto ang emosyon at sentimental na konsiderasyon. Mas naging makahulugan ang kwentong ito nang mabaling ang pansin kay Catherine, prinsesa ng Wales. Sa malaking bahagi ng nakaraang taon, nanatili siyang malayo sa pampublikong buhay habang nakatuon sa kanyang paggaling. Nang muli siyang bumalik sa mga tungkuling maharlika, natural na nakatuon ang pansin ng publiko sa kanyang kalusugan at hitsura. Ngunit may isang pagbabago sa likod ng mga eksena na hindi gaanong napansin. Sa loob ng maraming taon, inilalarawan si Catherine bilang mapayapang puwersa sa loob ng sambahayanan ng Wales. Isang mahinahon at madaling lapitang personalidad na kayang magpakalma ng tensyon sa pamamagitan ng diplomasya at tahimik na impluwensya. Bagamat totoo pa rin ang larawang iyon, hindi na iyon ang buong kwento. Ayon sa ilang mapagkukunan sa loob ng palasyo, hindi lamang sinusuportahan ni Catherine ang mga desisyon ni Edward. Tinutulungan din umano niya itong hubugin at panindigan. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng kanilang pagtutulungan. Sa panahon ng pagkawala ni Catherine sa pampublikong buhay, at habang humaharap si Haring Charles sa mga hamon sa kalusugan, may mga nag-akala na naging mas maluwag ang sentro ng kapangyarihan ng monarkiya. Ngunit ngayon, tila mali ang palagay na iyon. Mula nang bumalik siya, ipinakita ni na Edward at Catherine ang isang pambihirang pagkakaisa at katatagan. Ang higit na kapansin-pansin ay tila hindi ito isang pagkakaisang para lamang sa mga kamera. Hindi ito simpleng palabas para sa publiko. Sa halip, ipinapakita nito ang dalawang nakatataas na miyembro ng maharlikang pamilya na may iisang layunin at magkaparehong determinasyon. Walang malinaw na puwang para sa pagkakahati. Walang madaling paraan upang baguhin ang direksyon at walang palatandaang may alinman sa kanila ang nag-aalinlangan. Habang pumapasok ang monarkiya sa bagong yugto nito, lalong nagiging malinaw ang isang katotohanan. Ang hinaharap na hari at hinaharap na reyna ay unti-unting humuhubog ng isang modelo ng pamumuno na hindi gaanong nakabatay sa kompromiso, kundi sa kalinawan, katatagan, at matibay na direksyon. At para sa mga masusing nagmamasid, ang pagbabagong ito ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa anumang iisang utos o desisyong maharlika. Nananatili pa ring hari si Charles, ngunit ang kanyang kalagayan sa kalusugan at ang tahimik na mga pagbabago sa loob ng palasyo ay unti-unting nagbabago sa paraan ng pagpapatakbo ng kapangyarihan sa likod ng mga eksena. Si Prinsipe Edward, na unti-unti nang nagkakaroon ng mas malaking impluwensya sa institusyon mula pa noong Ascot noong Hunyo 2025, ay tila naghahanda para sa isang mas mahalagang papel sa hinaharap. Ngunit ano na nga ba ang tunay na layunin sa likod ng mga maingat na desisyong ito? At gaano nakalayo ang tahimik na pagbabagong ito sa loob ng monarkiya? Tingnan natin ng mas malapitan ang desisyon sa Ascot na muling nagtakda ng hangganan ng maharlikang pag-access. Nananatiling si Haring Charles ang namumunong monarko. Gayunpaman, patuloy na nangangailangan ng maingat na atensyon ang kanyang kalusugan at tahimik na inaangkop ng palasyo ang pang-araw-araw nitong operasyon sa realidad na yon. Sa kabila nito, hindi naghihintay si Prinsipe Edward ng isang formal na paglipat ng kapangyarihan bago niya simulang hubugin ang institusyon ayon sa kanyang sariling mga prinsipyo. Sa katunayan, ang pagbabagong ito ay unti-unti nang nabubuo mula pa noong mga pangyayari sa Ascot
noong Hunyo 2025. Ang tila isang simpleng desisyon ngayong umaga ay bunga pala ng maraming buwang, maingat na paghahanda. Ang layunin ay tiyaking malinaw ang bawat hangganan bago pa man magkaroon ng anumang pampublikong hakbang. Hindi ito tungkol sa isang malawakang pagbabago o dramatikong komprontasyon. Sa halip, nakatuon ito sa isang napakasensitibong bahagi ng Royal Box sa Ascot. Isang lugar kung saan pinakamalinaw na nakikita ang simbolismo, prestihiyo at katayuan sa pamamagitan ng paglilimita ng pagbabago sa partikular na espasyong iyon. Ang layunin ay hindi upang magpalala ng tensyon, kundi upang magbigay linaw, banayad ngunit matatag ang mensaheng nakapaloob sa pasyang ito. Ang pagiging malapit sa linya ng pagmamana sa trono ay may natatanging kahulugan. Hindi ito isang pribilehiyong maaaring basta na lamang mapalawak dahil sa pakikipag-ugnayang, panlipunan o koneksyon sa pamilya. Mahalaga ang pagkakaibang ito sapagkat malinaw nitong inihihiwalay ang konstitusyonal na katayuan mula sa simpleng presensyang panlipunan. Ipinapakita nito na ang pag-akses sa mga simbolikong espasyong ito ay nakabatay sa opisyal na tungkulin at responsibilidad, hindi lamang sa ugnayang pampamilya. Ang mga kamag-anak ni Reyna Camilla ay hindi mga aktibong miyembro ng monarkiya. Wala rin silang mga tungkuling nagbibigay katwiran sa mataas na antas ng institusyonal na representasyon. Ang kanilang mga nakaraang paglitaw sa mga pribilehiyadong lugar ay maaaring sumasalamin sa panahong hindi pa gaanong mahigpit ang pagpapatupad ng mga hangganan. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng permanenteng pagkilala sa kanilang konstitusyonal na katayuan. Sa paglipas ng panahon, ang mga hindi formal na pagbubukod na ito ay nagdulot ng kalituhan tungkol sa eksaktong hangganan ng kanilang papel, lalo na sa mga sitwasyong ang pampublikong presensya ay may mahalagang simbolikong epekto sa institusyon. Ang nangyayari ngayon ay isang maingat na pagsasaayos upang maibalik ang kalinawan nang hindi kinakailangang magkaroon ng hayagang komprontasyon. Maging sa loob ng palasyo, ang pagbabagong ito ay mas itinuturing na isang maingat na pagwawasto kaysa isang pagputol ng ugnayan. Layunin nitong tiyakin na ang istruktura at tungkulin ay nananatiling magkakaugnay habang patuloy na umaangkop ang monarkiya sa mga bagong hamon at kalagayan. Sa huli, ang desisyong ito ay sumasalamin sa mas malawak na pagsisikap na mapanatili ang institusyonal na kalinawan habang kinikilala rin ang nagbabagong katangian ng modernong maharlikang sambahayan. Ipinapahiwatig nito ang isang muling pagbabalik sa malinaw na mga tungkulin, kung saan ang pagiging nakikita sa publiko ay bunga ng paglilingkod at hindi ng simpleng koneksyon sa pamilya. At sa paggawa nito, tahimik ngunit malinaw nitong itinatakda ang direksyong susundan ng korona sa mga darating na buwan. Ayon sa ilang ulat, si Edward ay kumikilos ngayon upang tuluyang baligtarin ang dating kalakaran habang patuloy na umiinit ang tensyon sa loob ng Kensington Palace. Ngunit ano nga ba ang nagtutulak sa pagbabagong ito? At bakit tila higit pa ito sa isang simpleng administratibong hakbang? Posible bang ito ay palatandaan ng mas malalim na tunggalian tungkol sa impluwensya, awtoridad at direksyon ng monarkiya sa hinaharap? Alamin natin kung paano nabuo ang tahimik na pagbabagong ito sa loob ng palasyo. Binabago ni Edward ang hinaharap ng maharlikang pamilya. Batay sa mga ulat na lumalabas mula sa Kensington Palace ngayong umaga, tila determinado si Edward na gawing permanente ang pagwawastong ito. Ang pinakamahalagang bahagi ng kasalukuyang sitwasyon ay hindi lamang ang mismong desisyon, kundi ang mas malalim na argumento sa likod nito. Isang tahimik na pagtatalo tungkol sa kung ano ang dapat maging anyo ng monarkiya sa mga susunod na taon.
Sa loob ng maharlikang kapaligiran, dalawang magkaibang pananaw ang patuloy na naglalaban para sa impluwensya. Ang unang pananaw ay nagsusulong ng isang mas bukas at mas madaling lapitang institusyon. Isang monarkiyang mas malapit sa publiko, hindi gaanong formal, at mas nagpapakita ng damdamin at personalidad. Sa modelong ito, mas malaki ang papel ng pinalawak na pamilya, mas maluwag ang mga hangganan, at mas makatao ang imahe ng korona. Samantala, ang ikalawang pananaw ay naniniwalang ang monarkiya ay nabubuhay sa pamamagitan ng disiplina, istruktura at malinaw na hierarkiya. Para sa grupong ito, ang tradisyon ay hindi dapat pahinain, kundi protektahan. Naniniwala sila na ang lakas ng korona ay nagmumula sa dignidad nito, sa simbolismo nito, at sa malinaw na paghihiwalay nito mula sa ordinaryong buhay. Batay sa mga ulat, si Edward ay malinaw na nakahanay sa ikalawang pananaw at tila hindi niya ito itinuturing bilang isang pansamantalang yugto lamang. Ang kanyang estilo ay nagpapahiwatig ng isang pamumunong disiplinado, organisado, at maingat sa bawat hakbang. Sa halip na gawing mas